Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Val Puzon, Lodi Joshua Zulweta, Lodi Kuya Chonlizer, Lodi J. Zumo Jr., Lodi Sherlyn La Oreno, Lodi Wilson Gagwa, Lodi Ramil Portilano, Lodi Shamim Haji Akib, Lodi Marco Valerio, Lodi Jen Allen Santa Ana, Lodi Kani Pitong, Lodi Roel Bawara, Lodi Quilo Waronya. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-279 na kabanata, sa pagpapatuloy. Itinutok ni Palm Emperor ang kanyang espada, na pinapaikutan ng malakas na enerhiya, at agad niyang ipinatupad ang kanyang kasanayan na Blue Wave Iron Dance. Ang mga asul na alon ng enerhiya ay sabay-sabay na nagunahan patungo kay Ling Malong, humahawi sa hangin habang nag-iiwan ng kumikislap na bakas ng kapangyarihan. Bawat bugso ay puno ng puwersa, worry ay mga alon ng dagat na handang lamunin ang anumang harang sa kanilang daraanan. Mahigpit namang itinikom ni Ling Malong ang kanyang kamao, at kasabay nito'y sumiklab ang enerhiyang kulay pula mula dito. Ang pulang liwanag ay pumintig at umalon, naglalabas ng marahas at mabigat na presensyang tila handang salubungin at durugin ang paparating na mga alon ng asul na enerhiya. Papadikit na ang enerhiya ni Palm Emperor kay Ling Malong, habang maingat at buong lakas nitong inihahanda ang kanyang kamao na binalot ng nag-aalab na pulang enerhiya. Ang hangin sa pagitan nila ay tila nanginginig, hudyat ng nalalapit na banggaan ng dalawang naglalakihang kapangyarihan. Bumwelo si Ling Malong, inilapit ang bigat ng kanyang katawan sa isang galaw, at saka buong lakas na papakawalan ng suntok patungo sa paparating na enerhiya. Ngunit bago pa man niya tuluyang pakawalan ng suntok, umabot na sa kanya ang malakas na enerhiya ni Palm Emperor. Nagulat ito nang mabilis na bumagsak ito na parang rumaragas ang alon, nilamon ng espasyo sa pagitan nila at binalot si Ling Malong ng napakatinding puwersang halos yumanig sa buong paligid. At ang tanging nagawa na lang niya ay kundi harangan ito ng kanyang buong lakas. Mas lalo pang pinatingkad ni Palm Emperor ang enerhiyang kanyang pinakawalan, kasabay ng isang malakas at nagngangalit na sigaw. Nakatutok ang kanyang espada habang seryoso niyang sinabi, kahanga-hanga ang sining ng iyong kamao, ngunit masyadong diretso ang daloy nito. Ilang sandali pa, biglang malakas na tumalon sa ere si Ling Malong, pilit na inilalayo ang sarili mula sa nagngangalit na enerhiya ni Palm Emperor. Biglang nagulat si Ling Malong nang may mapansin siyang kakaiba, dahilan upang sandaling maputol ang kanyang konsentrasyon at mapalingon ang kanyang paningin. Nakita niya na ang espada ni Palm Emperor ay marahang inyaangat pataas. Kasabay ng pag-ipon ng enerhiya, na tila naghahanda ng isang mapanganib at tiyak na hakbang. At ang enerhiya ay sumunod sa bawat galaw ng espada, umiikot at umaangat sa ere kasabay ng ritmo nito, habang hinahabol si Ling Malong. Ang pulso ng kapangyarihan ay ramdam sa paligid, na parabang bawat galaw ng espada ay nagbabadya ng di mabilang na pinsala sa sinumang makasalubong nito. At mula sa ere, kitang-kita na malapit ng tumama kay Ling Malong ang enerhiya. Ang puwersa nito ay rumaragasa sa hangin, nag-iiwan ng kumikislap na bakas at nagpapataas ng tensyon habang papalapit ito sa kanyang katawan. Ilang sandali pa, kitang-kita na tumama ang enerhiya kay Ling Malong, at sa sandaling iyon ay sumiklab ang matinding liwanag. Mula sa malayo ang liwanag ay kumalat sa paligid, naglalahad ng tindi ng impact at puwersa ng banggaan, habang ramdam ang malakas na puwersa na bumangga sa katawan ng mandirigma. Mula sa malakas na pagsabog, kitang-kita si Ling Malong na bumabagsak pababa, ang kanyang katawan ay tinatamaan ng puwersa at ang hangin sa paligid ay nag-uumapaw sa alon ng enerhiya at liwanag. Ang katawan ni Ling Malong ay bumagsak sa lupa, at sa sandaling iyon ay sumabog ang alikabok mula sa impact. Nakatingin kay Ling Malong si Palm Emperor ng seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalim at nakatutok, habang si Ling Malong naman ay dahan-daang tumatayo, ramdam ang bawat kilos at tensyon sa kanyang katawan. At nang tuluyang makatayo si Ling Malong, nawawala siya sa balanse dahil sa malakas na atake na kanyang natanggap. Ang kanyang mga paa ay bahagyang nanginginig, at ramdam ang epekto ng puwersang tumama sa kanya, na nagpapakita ng tindi ng banggaan at ang bigat ng pinsalang dulot nito. Ilang sandali pa, mapapansin na nagkaroon ng bitak ang maskara ni Ling Malong. At ang maliliit na linyang kumalat sa ibabaw nito,
malinaw na nagpapakita ng pinsalang natamo mula sa malupit na atake. Hanggang sa tuluyan ng bumagsak sa lupa ang piraso ng maskara. Sa sandaling yun, makikita ang mukha ni Ling Malong, tila may halong gulat, habang nakatingin sa piraso ng maskarang nahulog sa lupa. Makikita na nanlaki ang mga mata niya, puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. At nang makita rin ito ni Palm Emperor, nanlaki rin ang kanyang mga mata sa gulat sa kanyang nasaksihan. Halata ang pagka-shock at hindi makapaniwala sa nangyari. Ang pagkakahawak niya sa espada ay nanginginig, malinaw na ramdam ang bigat ng emosyon. Habang natutulala siya sa kanyang nakikita, napasabi siya na, "Malong. Gaya ng inaasahan, ikaw nga yan. Talagang buhay ka." Ramdam sa tinig at ekspresyon niya ang halong pagkabigla, kagalakan, at hindi maipaliwanag na gulat sa muling pagkakita sa kanyang kaibigan na akalay na wala na. Napatingin naman kay Palm Emperor si Malong, tahimik at halata ang gulat sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay malaki at matalim ang titig, puno ng pagtataka at hindi makapaniwalang damdamin sa muling pagkakita nila. Ngunit sa isang iglap, mabilis na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, tila nawala na naman sa kanyang kontrol, at naging blanko ang kanyang mga mata. Pinatigas ni Malong ang kanyang kamay, at sabay nito'y sumiklab ang pulang enerhiya mula sa kanyang kamao. Malakas siyang sumigaw, kasabay ng pagpapalabas ng matinding puwersa mula sa kanyang katawan. Ang kanyang tinig ay nagngangalit at umaalingaw-ngaw, na tila sinasamahan ng bawat bugso ng enerhiya. Agad namang naghanda si Palm Emperor, habang mariing sinabi na, "Malong." At pagkatapos, malakas na pinakawalan ni Malong ang pulang enerhiya patungo kay Palm Emperor. Ang bawat bugso ay puno ng puwersa at galit, umaalon sa hangin at nagiiwan ng kumikislap na bakas ng kapangyarihan habang direktang tatama. Kay Palm Emperor, mabilis namang winasiwas ni Palm Emperor ang paparating na enerhiya ni Malong na tatama sa kanya. Ang galaw ng kanyang espada ay puno ng bilis, sabay na humahati sa hangin at pinipigilan ang malakas na puwersa ng pulang enerhiya bago pa man tuluyang makapinsala sa kanya. Ngunit habang abala siya sa pagharang ng enerhiya, biglang napunta si Malong sa kanyang likuran. Agad din namang napansin ni Palm Emperor ang paglapit ni Malong sa kanyang likuran, at napatingin siya ng matalim. Ang kanyang mga mata ay nakatutok, puno ng konsentrasyon at paghahanda sa posibleng galaw na susunod. Binigyan ni Malong si Palm Emperor ng isang malakas na suntok, ngunit mabilis itong naiwasan. Kasabay nito, mabilis na gumalaw si Palm Emperor, ang bawat kilos niya ay puno ng bilis at determinasyon. Halos hindi maabyute ng mata ang kanyang galaw, habang sabay niyang sinusubaybayan ang bawat hakbang at galaw ni Malong. Makikita si Malong na tila bumigat ang kanyang katawan habang nakatayo. Tinamaan pala si Malong sa balikat, at agad na pumuslit ang dugo mula sa sugat. Muling naglagay ng enerhiya sa kanyang espada si Palm Emperor, habang seryosong sinabi, na ito ang martial art na hindi mabilang na beses kong nakita habang kasama ka. Itinaas ni Palm Emperor ang kanyang espada habang pinatatag ang kanyang katawan, at ramdam ang lakas ng kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, ang mga bato sa paligid ay unti-unting nagtataasan, na parang tumutugon sa enerhiyang bumabalot sa kanya at nagpapahiwatig ng nalalapit na malupit na galaw. Ilang sandali pa, hinampas niya ang kanyang espada gamit ang kasanayan niyang Iron Blood Slash. Ang galaw ay mabilis at malakas, na naglalabas ng alon ng enerhiya na umaalon sa paligid at nagpapakita ng buong puwersa ng kanyang atake. At makikita na malapit nang tumama kay Malong ang Iron Blood Slash. Ang alon ng enerhiya at kapangyarihan mula sa espada ay ramdam sa hangin, na nagdudulot ng matinding tensyon habang papalapit ito sa kanyang katawan. At muli, tinamaan na naman siya ng atake ni Palm Emperor, at kitang-kita ang liwanag sa mukha nito. Sumabog ang enerhiya ni Palm Emperor at umangat sa ere, bumabalot sa paligid ng liwanag at puwersa. Kitang-kita ang impact ng hangin, na humahati at gumugulong sa paligid, nag-iiwan ng malinaw na bakas ng lakas at tensyon mula sa bawat galaw ng kanyang kapangyarihan. Napaungol ng sakit si Malong habang ang enerhiya ay sumusugat sa kanyang katawan. Ang bawat tama ay nag-iiwan ng init at kirot. Ramdam ang bigat at matinding puwersa ng galaw ni Palm Emperor na unti-unting pumipinsala sa kanyang katawan. Hindi pa natatapos ang atake ni Palm Emperor, at agad niyang sinundan ito gamit ang kanyang kasanayan na Black Thunder's Triple Descend.
Ang tatlong sabay-sabay na pagsalakay ng enerhiya ay kumikislap at umaalon sa hangin, nag-iiwan ng matinding tensyon at panganib sa paligid habang tinatamaan si Malong, at pagkatapos, tuluyan na itong nilamon ng enerhiya ni Palm Emperor. Ang puwersa ay bumalat sa paligid ni Malong. Halos nilusaw ang hangin sa tindi ng kapangyarihan, na nagpapakita ng buong lakas at kontrol ni Palm Emperor sa kanyang galaw. At biglang nagkaroon ng flashback. Sinabi ni Palm Emperor kay Malong habang nakatingin ito sa kanya na ikaw na Daemulag ka. Na napatugon naman ito sa kanya na ha? Muling sinabi sa kanya ni Palm Emperor na huwag ka lang tumingin sa harap, magmatsyag ka rin sa paligid mo. At balik kay Malong na tila naalala niya ito habang nakatingala sa langit. At pagkatapos ay sinabi pa niya sa kanyang sarili na Baek Sang-on. At dito na po nagtatapos ang 279 na kabanata. 280 kabanata, sa pagpapatuloy. Flashback. Sinabi ni Palm Emperor kay Malong habang nakatingin ito sa kanya na ikaw na Daemulag ka. Na napatugon naman ito sa kanya na ha? Muling sinabi sa kanya ni Palm Emperor na huwag ka lang tumingin sa harap, magmatsyag ka rin sa paligid mo. Sinabi pa sa kanya ni Palm Emperor na anong silbi ng pagiging malakas. Kung lalaban ka ng nakatingin lang sa harap, siguradong mapapabagsak ka. Nanlaki ang mga mata ni Malong na sumagot na sige, naiinis na bumaling si Palm Emperor habang sinasabi na nakakainis na oso. Na napakamot na lang sa ulo si Malong habang nakatingin sa kanya. At pagkatapos ay ngumiti-iti sa kanya. Habang pilit na nagpapalabas ng enerhiya si Malong, isang pangalan ang umalingawngaw sa kanyang isipan, Baek Sang-on. At muli na namang naging blanko ang mga mata ni Malong. Ang liwanag ng kanyang damdamin ay tila naglaho. At mula sa malayo, muli na namang inatake ni Palm Emperor si Malong. Ang enerhiyang pinakawalan niya ay agad na sumabog. Naglalabas ng nakakasilaw na liwanag at malakas na puwersang yumanig sa paligid. Napaatras si Malong, pilit na pinipigilan ang kanyang sarili habang tinatamaan ng alon ng enerhiya. At marahan niyang iniling ang ulo, tila sinusubukang iwaksi ang kaguluhan sa kanyang isipan habang patuloy na umaalingawngaw ang tensyon sa paligid. Ilang sandali pa, bigla siyang naglabas ng maitim na enerhiya, at ang kanyang mga mata ay nagliyab ng matingkad na pula. Ang presensyang bumalat sa kanya ay naging mabigat at mapanganib, na tila ba may isang madilim na puwersang tuluyang nagising sa kanyang kalooban. Itinaas niya ang kanyang kamay na balot ng maitim na enerhiya, at marahang sinabi, na sa tuwing ginagamit ko ang galaw na ito sa pakikipaglaban ko kay Baek Sang-on. Ang nakalimutang kamalayan na nakakulong ng malalim sa loob ko, na mabilis nitong itinikom ang kanyang kamao na may madilim na enerhiya. At pagkatapos, bigla niyang pinakawalan ang enerhiyang nakaipon sa kanyang katawan. Ang puwersa ay ramaga sa palabas na parang alon, bumalat sa paligid at nagdulot ng mabigat na presensya. Ilang sandali pa, makikita siyang biglang nawala sa kanyang kinatatayuan. Ang iniwang bakas ng enerhiya sa hangin ay patunay ng kanyang napakabilis na galaw, na tila naglaho siya sa mismong paningin. Ang mga bato sa paligid ay nag-aangatan sa ere. Nagulat si Palm Emperor at napasabi nang makita ang nangyari, transformation and displacement. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla, habang agad niyang napagtanto ang antas at pagiging mapanganib ng galaw na ginamit ni Malong. Mabilis na napalingon si Palm Emperor sa kanyang likod nang mapansin niya si Ling Malong, na handang maglabas ng malakas na suntok patungo sa kanya. Ang bawat galaw ni Malong ay puno ng puwersa at determinasyon, ramdam sa hangin ang banta ng paparating na tama. Makikita ang kanyang kamao na mabilis na isinuntok, naglalabas ng alon ng enerhiya at puwersa habang papunta sa target. Agad namang hinarang ni Palm Emperor ang suntok gamit ang kanyang espada. Kasabay ng paggamit ng kanyang kasanayan, protective energy. Ang enerhiya ay bumalat sa kanyang armas, naglalabas ng liwanag at puwersa na nagpatatag sa kanya at pinipigilan ang diretsyong tama ng kamao ni Ling Malong. Ngunit hindi sapat ang kanyang kasanayan upang mapigilan ang suntok. Malakas itong tumama sa kanyang katawan, na nagdulot ng matinding kirot at napaungol siya sa sakit, ramdam ang bigat at lakas ng puwersang damapo sa kanya. At pagkatapos, nagpaulan si Malong ng mabibilis na suntok. Nakitang-kita ang maraming kamao sa hangin. Ang bawat kamao ay puno ng bilis at puwersa.
Wala nang puwang para gumawa ng atake si Palm Emperor, tanging pagtatanggol na lamang ang kaya niyang gawin. Bahagyang nakasilip ang kanyang mukha mula sa pinagkrus niyang mga kamay, ramdam ang bigat at puwersa ng bawat suntok ni Malong habang pinipigilan ang diretsyong tama. Isang malakas na suntok ang papakawalan ni Malong, na binalutan ng makapal at nagngangalit na itim na enerhiya. Tinamaan si Palm Emperor, at agad siyang napatalsik pabalik. Ang bigat at puwersa ng tama ay ramdam sa kanyang katawan, habang ang hangin sa paligid ay nag-uumapaw sa alon ng enerhiya mula sa malakas na suntok ni Malong. Mula sa malayo, kitang-kita ang usok na umuusbong mula sa malakas na pagtalsik ni Palm Emperor. Ang alon ng enerhiya at alikabok ay nag-iiwan ng malinaw na bakas ng puwersa at galaw, na nagpapakita ng tindi ng impact sa kanyang katawan. At pagkatapos, itinaas ni Palm Emperor ang kanyang kamay at pinakawalan ang kanyang puwersa. Kasabay nito, ang mga bato sa paligid ay unti-unting nagtataas sa hangin, waring tumutugon sa lakas ng enerhiyang bumabalot sa kanya at nagpapahiwatig ng nalalapit na malupit na galaw. Ang kanyang espada ay binalutan niya ng nag-aalab na enerhiya, kumikislap at umiikot sa paligid ng talam. At pagkatapos, itinutok niya ang kanyang espada kay Malong, at agad na lumabas ang napakaraming espada na gawa sa purong enerhiya. Lahat nakatutok sa kanya. Ang hangin ay nag-alon sa paligid, at ang kumikislap na liwanag ng mga espada ay nagdudulot ng matinding tensyon at banta sa kalaban. Bumwilo si Malong, bahagyang tumagilid ang katawan habang papalapit sa kanya ang mga lumilipad na enerhiya. Kasabay nito, naglabas si Malong ng itim na enerhiya mula sa kanyang katawan at bahagyang ibinaba ang kanyang tindig. Makikita ang kanyang paa na malalim na bumabaon sa lupa, habang pinapanday ang kanyang balanse at pundasyon. Ilang sandali pa, mabilis niyang sinalubong ang mga paparating na enerhiya. Ang kanyang galaw ay puno ng bilis at kontrol. At sa sobrang bilis ng kanyang galaw, nilapasan niya ang mga enerhiya. Ang bawat kilos ay parang isang anino sa hangin, mabilis at tiyak, na halos hindi naabutin ng mata habang ang alon ng kapangyarihan ay dumadaan sa paligid niya ng walang abala. Ngunit tila may napansin siyang ilan sa mga enerhiya ang patuloy na tumatama sa kanya. Kahit gaano siya kabilis kumilos, ang ilan ay tumatagos, nagdudulot ng kirot at nagpapaalala ng peligro ng labanang ito. Dahil doon, mabilis niyang iniwasan ang mga enerhiya ni Palm Emperor at agad na lumipad sa ere. Ang kanyang katawan ay puno ng liksi at kontrol, tumatalon sa hangin upang iwasan ang patuloy na pag-atake at maghanap ng mas ligtas na posisyon. Nagulat naman si Palm Emperor sa ginawa niya, at napasabi na lang sa sarili, hindi ito maaari. Halata sa kanyang mukha ang pagkabigla at hindi makapaniwala. Habang sinusuri ang mabilis at di inaasahang galaw ni Malong. Mula sa langit ay makikita ang biglang pagkislap ng enerhiya ni Malong, na pumupunit ng katahimikan ng paligid. Kasabay nito, lumakas ang hangin na paikat na umiipon sa kanyang kinaroroonan, nagdadala ng matinding presyon na nagpapanginig sa paligid. Mula sa ere, biglang bumagsak ng malakas ang kanyang paa na tuwirang nakatutok kay Palm Emperor, at sa sandaling iyon ay makikita ang nag-aalimpuyong enerhiya na bumabalot sa kanyang binti. Ang hangin sa paligid ay tila naduraj sa bigat ng puwersa, at ang lupa sa ibaba ay nagsimulang manginig bago pa man tuluyang tumama ang atake. Kasabay ng pagbagsak na iyon, mariin niyang tinawag ang kanyang kasanayan, Great Bear Heaven-Shattering Kick. Makikita si Malong na mabilis na bumabagsak patungo kay Palm Emperor, at ang hangin sa paligid niya ay nagwawala na parang bagyong pinakawalan mula sa langit. Ang alon ng presyon ay kamakalabog sa ere, nagpapanginig sa lupa at nagpapalipad ng alikabok sa paligid. Habang nakatingin si Palm Emperor dito, at seryosong napasabi si Palm Emperor, habang matatag ang kanyang tindig at nakatuon ang mga mata kay Malong, na talagang desidido ka na bang tapusin to? At ilang sandali pa, binalutan niya ang kanyang espada ng napakalakas na enerhiya, at sa sandaling iyon ay nagwala ang hangin sa paligid niya. Ang alon ng kapangyarihan ay umikot sa talam ng espada, kumikislap at umuugong na parang buhay, habang ang presyon nito ay nagpapanginig sa lupa at nagpapalipad ng alikabok. Ang kanyang tindig ay matatag at ang mga mata niya ay seryoso, malinaw na handa na siyang sumalubong sa paparating na banggaan. Bumelo siya at inihanda ang kanyang espada, dahan-daang inaipon ang lakas sa bawat hibla ng kanyang katawan. Ang enerhiya ay patuloy na dumadaloy sa talam,
kumakapit na parang buhay na bakal na pinainit ng dugo at determinasyon. Kasabay nito, tahimik ngunit mariing inihanda niya ang kasanayang gagamitin, Iron Blood Sword. Swiftwind 2 Gate. Malakas niyang itinutok ang kanyang espada sa ere patungo kay Malong, at kasabay nito ay sumabog ang enerhiya mula sa talam. Ang hangin sa paligid ay nagsimulang umikot ng marahas, bumubuo ng isang malakas na alon na tila humihila sa lahat sa gitna nito. At pagkatapos ay makikita na nagbanggaan ang kanilang mga enerhiya sa ere. Sa sandaling yun, parang huminto ang oras habang ang dalawang puwersa ay nagkasalpukan ng marahas, lumilikha ng nakakabinging pagsabog at matinding alon ng hangin. Ang liwanag mula sa banggaan ay kumislap sa langit, at ang presyon ay kumalat sa paligid, nagpapanginig sa lupa at nagpapalipad ng alikabok at mga debris. Ang hangin ay umuungol sa tindi ng salpukan, at ang buong kalangitan ay tila nahati sa dalawang magkasalungat na kapangyarihan, ang walang aatubiling lakas ni Malong at ang matatag, matalim na determinasyon ni Palm Emperor, na parehong naglalaban upang manaig sa isang iglap na magtatakda ng kanilang kapalaran. At makikita sa paligid ang mga nakahandusay na bangkay, tahimik at walang buhay, na tinatamaan ng nagliliparang mga sinag ng enerhiya mula sa kanilang sagupaan. Sa bawat tama ng liwanag, kumikislap ang hangin at muling umaalingaw ang lakas ng dalawang nagal-alabang kapangyarihan, na para bang pati ang mga patay ay nadadamay sa tindi ng kanilang laban. Sa di kalayuan, naroon ang General Manager, tahimik na nakatingin sa kanilang sagupaan, ang mga matay puno ng tensyon at pag-iingat. At makikita ang matinding impact ng sagupaan ng dalawang malalakas na enerhiya sa ere. Sa mismong punto ng banggaan, sumabog ang liwanag. At puwersa na parang isang bituing biglang isinilang, na nagpakawala ng napakalakas na alon ng hangin sa lahat ng direksyon. Sinabi pa ni Palm Emperor habang nakangiwi ang labi at dinadagdagan ang puwersa sa espada, na oras na para bumalik ka. Hindi mo ba nararamdaman, Ling Malong? Ramdam sa tono niya ang halo ng determinasyon at hamon, na parang bawat salita ay sinasabayan ng matinding alon ng enerhiya mula sa espada. At makikita ang sinag ng kanyang enerhiya na kumikislap at sumasayaw sa hangin, na bumabalot sa paligid na parang nagwawalang apoy. At dito na po nagtatapos ang ika-280 kabanata.